Adoption paper? Mapait ako napangiti. Di madaling iproseso yon lalo't nasa tamang edad si Tyron. Paano meron na sila? If they already have the adoption paper, that only means they have planned this already since then. I chuckled nonchalantly. Kung ganun wala talagang pangakong ikakasal, gawa-gawa lang nila. Hindi totoo ang pangako nila. Pinaasa lang nila si Tyron para ano? Para maging mabuti tong anak sa kanila? Di ko mapigilan ang maluha. Sa pagsikip ng dibdib ko, lalo na nung paglingon ko kay Tyron, natulala lang itong nakatingin sa dokumentong iniaabot ni Daddy. He did not expect it. Even I did not expect it too. Ibang-iba sa inakala kong papayagan kaming magpakasal. Sorrow enveloped my system. His emotionless reaction is pinching my heart. Marin ako napapikit at gusto nang ilabas lahat ng galit ko. Pagmulat ko, nilingon ko pa si Mama. Naratiling walang kibo, tila walang balak pigilan si Dad. Malamang magkakampi sila. Can't we just marry each other? It's the same thing, Dad. Magiging anak niyo pa rin siya sa ganung paraan. I know we don't have the right to fight for this. Si Tyron lang makapagbabago sa lahat ng to. Dinarasal ko na hindi niya tatanggapin. That is much better than him as my brother. You can't, Janine. If you marry him, you will no longer hold my surname. Umiling si Daddy at mas nilapit pa kay Tyron ang dokumento. I can see Tyron's fisted hand. Namumuti ang maging ilang ugat sa kamay at nagiging malinaw. He's not liking this. The more I am. Marahas kong nilingon si Daddy. Dad, pwede kong ipa-retain ang apelido ko o kaya palagyan ko na lang ng hyphen. Suggestion ko pa. Nagsusumama akong lumingon kay Daddy pagkatapos kay Mama. But I only got a hard expression. Bumagsak ang mga balikat ko dahil doon. My eyes started to moist. Sumasakit ang lalamunan sa hindi nila pagsang-ayon. I want to beg. I really want to. Gustong-gusto kong lumuhod para mapagbigyan. Binigyan ko pa na isang sulyap si Tyron na matalim ang binigay na tingin sa papel. If I have to beg, I will. Huminga ako ng malalim at niyoko ang carpeted floor. Pumikit at marahang niluhod ang isang tuhod ko. Janine! Si Mama. But I refuse to look at her. I want them to see that I'm willing to beg and kneel just for them to agree with us. Kung ito lang paraan, gagawin ko. Kahit nanginginig ang mga tuhod, pinilit kong patatagyan upang di tuluyang bumagsak. My eyes clouded with tears, lalo na nung marinig ang mga iyak ni Mama. Look what you made my daughter do. Kailanman hindi ko pinangarap lumuhod ng anak ko para lang sa lalaki. Galit na sigaw ni Daddy kay Tyron. Puno man ang luha at nanalabong mata ko, hinuli ko ang tingin ni Daddy. No, Dad, you made me do this. Shut up, Janine. Dad's eyes were full of hatred. Dinig ko pang marahas itong paghinga, but that won't make me stand. His dagger look will make me beg, but will not bow me down. Ruben, hayaan mo ng mga bata. Pagmamakaawa ni Mama, puno ng luha. Pilit kong inaabot ang braso ni Daddy, ngunit winawaksin niya lang iyon at tinataliman ako ng tingin. No, Imelda. This kid should know which is better or not. Magkapatid sila. With all due respect, Mr. Ruben, we're not siblings. I'm not your flesh and blood. I'm not your offspring. I'm not from Mama Imelda's womb, and I am not your sperm. Namilog ang mata ko, nilingon si Tyron sa sagot niya kay Daddy. Finally, ang akala ko'y mananatili siyang tahimik na nagagalit at di magsasalita. His furious eyes were directed to my dad, showing all of his detestation, his arguments. When I was young, you promised me that I can marry your daughter. What happened now, Mr. Ruben? Ramdam ko ang pait sa pagtawag nitong Mr. Ruben kay Daddy. Did you find someone better than me? Someone worth it? Someone capable? Someone who is ultra smart? Dagdag pang katanungan ni Tyron. Naglipat-lipat pa ang tingin ni Tyron kay Mama at Daddy. Mom only cried in pain, while Dad kept his hard expression, not letting any lift on his lips. Yes, my daughter deserves a certified man with all the abilities to let her live a grandiose life. I'm telling you this, my daughter doesn't need a farmer. She needs Aldrin. Matigas na tura nito. They're not making a good choice. They will choose someone who grew somewhere than choosing Tyron, ang lalaking silang nagpalaki, ang lalaking lubos na kilala. Napailing ako kay Daddy matapos akong sulyapan, ngunit bumaling pa lamang tingin nito kay Tyron. Aldrin? Tyron chuckled, humorless. Mas pipiliin pa pala ninyong lalaking nagsimula pa lamang mag-aral kaysa lalaking dalawa ng kursong natapos. Does Aldrin completely know what Janine's dream is? Does he care about her welfare? Can he make her smile?
Baka kahit iligpit ang brat panty ni Janine, hindi niya magawa. And can he take Janine to heaven? Walang ngiting tanong ni Tyron, ngunit napangisi sa reaksyon ni Daddy. Maging ako'y gusto siyang pagalitan. Nakalimutan yatang seryosong usapan. Dad grimaced and looked at him with those sharp eyes, ready to kill him. You know you're too old for my daughter. She needs someone her age, not you, Tyron. Pangiinsulto ni Daddy sa kanya. My heart stung for that. Yun yatang kahinaan niya bukod sa farm niya. I saw how he managed to smirk bitterly. Binigyan pa ng isang sulyap na waring tinititigan kung may gusto siya sa akin o maaaring humihingi ng permiso na sumagot. Di ko alam alin sa dalawa ang tingin niya. I inhaled and then mouthed, I love you to him. Marahas na umungol si Daddy na nagprotesta sa ginawa ko. Maging si Mamay marahas na napasinghap. Di ko alam kung ba't pa sila nagugulat gayong alam nilang mahal ko si Tyron. Mr. and Mrs. Aldover, I'm deeply thankful that you took care of me. But that doesn't mean I will not go against you. I'm sorry if I'm older than your daughter. That may be absurd, but I am young at heart. And please do not underestimate my farm, which provides many more jobs than your company. Nag-angat siya ng tingin at tinapatan ng tingin ni Daddy. Nanatiling nakakamatay na titig ni Daddy, ngunit walang namutawing salita sa bibig nito. Ang ginawa lamang nito ay muling mag-abot sa papeles. Sign this. Tiningnan lang yun ni Tyron bago binaba ang kamay ni Daddy. No, I will not. Madiin at buo ang loob na sagot ni Tyron. Umiling siya kay Dad at tumalikod dito. Diretso kong nasalubong ang mga mata niyang may bahid ng alalahanin. Napabuntong hininga ko at mabilis tumayo na makita siyang papalapit sa akin. Do not go against me, Janine. Do not cross the line, Tyron. Dad shouted at the top of his lungs. Si Mama lalong lumakas ng iyak at humakbang papapalapit sa akin. Please, no, let's talk this in peace. Pagmamakaawa ni Mama. But Tyron didn't listen. Mabilis siyang humakbang at hinila pa ang kamay ko patungo sa pinto. Awang ang mga labing hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Nilingon ko pa si Daddy na tila natitigilan at nakatingin lamang sa papalabas namin ng pintuan. Si Mama ay humahagulhol na napaupo. My heart tightened. Kusang tumulo ang mga luha ko sa nakikitang ayos ni Mama at Daddy. Huwag mong gawin to. Huwag kang sumama sa kanya. Mahinang sigaw ni Mama na puno ng hinanakit. Kusa akong napatigil maging si Tyron ay natigilan. Nahirapan akong makita sa ganitong ayos ang mga magulang ko. Why do I need to choose and what should I choose? Should I stay or should I go? Ramdam ko ang pagpipisil ni Tyron sa kamay ko at paglapit niya. What are we going to do? Where are we going? Mahina pang tanong ko. I have an idea, but I am doubting if I will consider it. Alam ko na gustong gusto ko yon noon pa man. Ngunit nang makitang ganito ang mga magulang ko ay nagdadalawang isip na ako. Dinig ko ang mabigat niyang paghinga at ang pagluwang ng pagkakakapit niya sa palad ko. We're going to elope. I'm taking you. But if you find it hard to leave, I'm giving you choices. You can always leave me, baby. I'm allowing you to choose them. Di ko maiwasang humikbi. I am torn between my family and him. And I want them both. Ang nahihirapan na pag-iyak ni Mama at ang matalim na ekspresyon ni Daddy ay nagpapahirap sa akin. Pumikit ako at halos mapahagulhol matapos na maramdaman ang paglayo ni Tyron at ang paghihiwalay ng palad niya sa palad ko. Don't, please, I begged. Ayaw kong nahihirapan niya. Ako na lamang magdedesisyon para sa'yo. Mabigat niyang bigkas. Umiling ako. Akala ko iiwan niya ako ngunit halos mapasigaw ako nang balikan niya si Daddy at kunin niya ang mga papeles. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkuha niya ng sign pen at ang akmang pagpirma. No way! I run as fast as I can. I run to him. Hindi ang pagiging kapatid ko ang gugustuhin ko. Mas gusto ko pang iwan niya ako kaysa maging kapatid ko. I cannot take it. Even my moral can't. I tightly hold onto his arm and angrily snatched the sign pen. Matalim ko siyang tiningnan bago inaga ang mga papeles at itapon. Huminga ako na malalim bago hinarap si Daddy at nilingon si Mama. I'm sorry, Ma. Dad, babalik po ako. Tumalikod na ako at hinila si Tyron. Wala ako narinig mula kay Daddy ngunit si Mama tahimik na umiiyak.
I am leaving them, not because I don't love them. We both know we'll not be happy if I stay at the mansion. Maghihinanakit lang ako sa kanila at malulungkot. Maaring masaktan ko lang sila tulad ngayon. Leaving is my choice as of now, pero babalik pa rin ako sa kanila. I only want to cool down. Tyron will understand if I ever choose my parents over him. Ngunit hindi ngayon. Ditong hagdan, kwarto ko yan. Pigil ko sa kanya matapos niya akong hilahin patungo sa kwarto ko. I know, baby. We need your documents. Agara ni Tyron binuksan ang pinto at dumiretso na sa drawer ko. Do I need to take some clothes? Nalilitong tanong ko pa. Umiling siya at agad na kinuha ang envelope ng mga importanteng dokumento ko. No, you know you don't need clothes. You don't need it. Napamaang ako at napasabay sa mabilis niyang mga hakbang. Halos masalubong pa namin sila daddy na papalabas ng opisina. Nanlalaki ang mata ko at napapasabay sa pagtakbo ni Tyron. Ni hindi siya lumingon nang sumigaw si daddy at halos mahabol kami. You can't do this, Janine. Humigpit ang kapit ni Tyron at halos mawalan ako ng hininga matapos malagpasan ng pinakapinto at malingonan si daddy na pilit kaming inaabot. Tell me again what we are doing, please. Pagmamakaawa ko. Kailangan kong malinawan para mapanindigan ang desisyon ko. We are eloping, baby. Bulong ni Tyron. Wala sa loob na napatango ako sa pagtakbo ni Tyron. Ni hindi siya lumingon na sumigaw si daddy at halos mahabol kami. You can't do this, Janine. Humigpit ang kapit ni Tyron sa akin at halos mawalan na ako ng hininga. Matapos malagpasan ang pinakapinto at malingonan si daddy, pilit kaming inaabot. Tell me again what we're doing, please. Tyron. Wala sa loob na napatango ako at agad pumasok ng sasakyan niya habang siya ay umikot sa kabila. Kung tanan na matatawag ito, sa harap pa talaga mismo ng mga magulang ko. He fixed my seatbelt and even gave me a quick kiss on the lips before he threw my documents in the backseat and started the engine. Huminga ako ng malalim bago pa tinanaw ang pansyon. Kita ko ang pagtanaw ni daddy sa sasakyan namin at ang pagkapit sa kanya ni mama. Sadly smiled. I'm deeply sorry for doing this to them, but I need to breathe. There are times in life when you make a bad decision even though you know it's really wrong. I know that leaving my parents is in this state is a sin. Kung kaya ko lang, magpapakatatag at maipaglaban ang tama at ang gusto ko. Hindi ako makikipagtanan. Gusto ko lang naman sumaya kaya lang hindi ko rin magawa lalo't naiisip ko sila. Did you change your mind now? Mahinang tanong ni Tyron. Marahan kong sinandalang ulo ko sa bintana ng sasakyan bago siya titigan. He is busy maneuvering the car but he found seconds to take glances at me. His furrowed forehead, his solemn eyes, and even his narrow, parted lips show his distress. Pansin ko din ang panakanakang paghigpit ng hawak niya sa manabela. Do you want to go back? Muling tanong niya. Isang beses ko siya muli na sinulipan bago binalikan ng tingin ang tahimik na daan. I have this urge to go back home, but my heart wants to stay with him, to go with him, and to join him. You know I can always U-turn for you, baby. Nahihirapang bigkas niya. I smiled unconcentrated. He is not feeling good about this. He is irrational than I am. Nakakatawa lang na siya tong nagayang magtanan, pero wala pa man sa kubo niya ramdam ko gusto niya na akong ibalik. He is apologetic. I can sense it. Napayoko ako dahil doon. Gusto mo ba akong ibalik? Mahinang tanong ko. His action, his words, and even his expression are enough evidence to say that he is regretful, and I hate it. If that's what you want, I will, but if not, then no. Mabagal niyang minaneho ang sasakyan matapos matanaw ang kubo niya. Napangat ako sa pagkakaya ko at sinilip kong kubo pa nga niyang natatanaw ko. Tumaas ang kilay kong binalingan siya. Sana kanina mo pa sinabi, hindi yung nandito na tayo sa bahay mo, yan tuloy, no choice na ako. I heard his slow chuckle and his hard unlocking my seatbelt. I'm giving you choices earlier, but you run with me, and now you're left with no choice but to be with me and spend a lifetime beside me. He looked at me intensely, my doubtful mind interlaced with spending days with him. Days, I am not certain if it is for a lifetime. Nangako kung babalik kila mama, pansamantala ang pagsama ko sa kanya. I want to avoid giving him a broken heart. I can still run, and you will not. I am sorry to dishonor your parents. Eloping is not first on my list, but I needed to do this, or I will lose you forever. Hinuli ni Tyron ang mga tingin ko at masinserong tumitig. Without tearing my eyes away from his, I flashed my genuine smile. Without doubts, without worries, and without uncertainty.
I can at least enjoy this for now. Baka bukas o sa sunod pang bukas, hatake na ako pabalik ni Daddy sa mansyon. He stared deeply, like he did not mind my genuine smile. His lips remained unmoving, prohibiting to lift. Can we visit your farm? I want to see some mushrooms. Lihis na request ko. At this time, malalim na ang gabi. Kumunot pa ang noon ni Tyron. He checked his phone and the surroundings, and then he locked my seatbelt again. I cannot hide my smile after he started the engine again. He can go against my parents, but he cannot go against me. Brat, sandali lang tayo. Paalala pa niya. Napanguso ko at sandali siyang sinulyapan. Masyadong tutok ang palingan niya sa kalsada at tila naman labag sa loob niya na magpunta kami sa farm niya. But I want to see it. Ayaw mo naman ata. Sige na. Balik mo na lang ako sa kubo mo. Mahinang usal ko. Gusto ko, may iniisip lang ako. Iniisip? Si Lalay ba? Bakit? Magagalit siya pag nalaman niyang nagtanan tayo. Tumikwas ang kilay ko kahit di siya sumulyap. What? Nasari na naman si Lalay. She's out of this. Nananahimik ng tao at mahimbing na natutulog sa bahay niya. Let the girl have her peace. Tinigil niya ang sasakyan sa maliit na gate katapat ng farm niya. Malay ko ba? Gaano ka kasigurado na hindi kanya gusto? Mabilis akong bumaba ng sasakyan matapos niyang buksan ang pinto sa tapat ko. Wala sa loob, napasandal ako sa gilid ng sasakyan matapos makulong sa magkabila ang braso niya. His blistering looks made me tongue-tied. Dinig ko pa ang pagsara niya sa pinto ng sasakyan. Gustong gusto kita. Mahal pa nga eh. Is that enough for you to not doubt my love? Napaatras ako kahit wala nang aatrasan. Pakiramdam ko, lumalaki ang puso ko. Halos pumapalakpak ang tenga ko sa narinig. Kahit ilang beses kong marinig yun sa kanya, hindi ako magsasawa. She's engaged, okay? Lalay has been in a long-distance relationship. Now, if Don won't have you peace of mind, you can ask her. Umawang ang mga labi ko. Di ko naman inaasahan na may karelasyon na si Lalay at di ko inaasahan ng paglapit pang lalo ni Tyron sa akin. Okay na ako kay Lalay. Pwede ka nang lumayo? Marahan kong tinukod ang mga kamay ko sa dibdib niya. Bala ko sanang itulak siya, ngulit mas lumapit pa siya at halos madiin na ako sa sasakyan niya. Dumakwang siya, tinapat sa mga labi ang tenga ko. Matanong ko lang, 1,000,000 beses mo ba akong pinagpapantasyahan? Paos niya pang bulong. Halos manlaki ang mga mata ko dahil doon. Naalala ko pang iilang beses na sumagi siya sa isipan ko, maging kung paano sa kama. What the? Janine? Namula ang mga pisngi ko. Inangat ko ang tingin ko at hinuli ang naaaliw niyang titig. Walang 1,000,000, ilang beses lang, pag-amin ko. Nangisi si Tyron ng bahagya bago tumapat ang mga labi niya sa labi ko. Kulang na lang higitin ko ang hininga ko at mas lalo na nang dumampi iyon sa mga labi ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.